Nilinaw ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na ang di umano'y ICC arrest warrant para kay Sen. Ronald Bato de la Rosa ay isang signed digital copy lamang na ipinakita umano kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ngunit hindi ito maituturing na opisyal o beripikadong dokumento. Matatandaang nitong Nobyembre, sinabi ng Ombudsman na naglabas na ang ICC ng warrant laban kay De La Rosa na dating hepe ng PNP sa ilalim ng Administrasyong Duterte at pangunahing personalidad na iniimbestigahan sa bloody drug war. Ayon kay Secretary Remulla, base sa impormasyong hawak niya, ang ipinakitang dokumento ay hindi opisyal na naipasa sa alinmang ahensya ng pamahalaan. Wala ring formal na komunikasyon mula sa ICC tungo sa DOJ o sa Center for Transnational Crimes. Dahil dito, giit ng DILG, hindi pa itinuturing ng State Security System na may umiiral na request para arestuhin ang senador. Dagdag pa ng kalihim, dahil umatras ang Pilipinas mula sa Rome Statute noong Administrasyong Duterte, wala nang umiiral na formal channels para i-verify o tanggapin ang anumang dokumentong mula sa International Tribunal. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa masabing pormal at epektibo ang naturang arrest warrant. Bunsod ng pag-atras sa Rome Statute noong Administrasyong Duterte, hindi obligado ang Pilipinas na tumugon sa anumang aksyon ng ICC, maliban na lamang kung may malinaw na mekanismong itinakda ng Korte Suprema. Sinabi ni Remulla na taning ang proseso na itinakda ng SC ang susundin ng pamahalaan. Sa kabila nito, patuloy ang pagkalat ng espekulasyong target umanong dakpin o kunin si De La Rosa, ngunit para sa ilang taga-suporta ng senador, hindi ito agad magiging madali. Bago pa maging mambabatas, matagal nang naglingkod si De La Rosa bilang sundalo at pulis, sanay sa matitinding operasyon at pamumuhay sa bukid, dahilan kung bakit naniniwala ang ilan na hindi siya madaling maanap lalo na sa panahon ng kontrobersiya. Pag-usapan muna natin si Senator Bato kasi mukhang kikidnapin talaga siya ng bonggang-bongga. Alam naman natin na talagang plano talagang dukutin yan si Senator Bato. Sabi ko sa inyo, alam nyo yung mga appointee ni Pangulong Duterte dahil alam nyo naman, ako talaga nagbabatikos ako kung kinakailangan. Dahil hindi naman tayo bayaran na uto-uto na lang tayo na parang porket kaalyado natin, hindi natin dapat batikusin dahil dapat Duterte tayo, sarado utak natin, yung mga ganun. Hindi po ganun si Maharlika. Alam nyo yan, kaya nga tayo si Miss Vindicated everyday. So alam nyo naman yan na binabolja ko rin paminsan-minsan si Senator Bato. Pero this time, alam natin na ipapadukot siya dahil kanina dyan sa Pilipinas, nirereklamo nitong si Tito Soto Miles na bakit daw si Senator Bato ay hindi man lang nag-abiso na dumalo nga dito sa budget deliberation sa plenaryo. Kanina na kung saan ay didinggin at pag-uusapan nila yung budget ng National Defense. Kasi Vice Chair nga si Senator Bato dyan sa committee na yan. Ang dramatization pa ni Tito Soto Miles kay Senator Bato na if you can't handle it, sabi niya, don't ask for it. Yung committee vice chairmanship. Yun yung ibig niya sabihin. At yun nga, since first week pa ba ng November daw, huling nagpakita si Senator Bato at yung break nila. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, alam naman natin na ito si Tito Soto Miles, iaso ni Lisa Tanas at ni Bangag ng Bangag administration. The moment na si Senator Bato ay magpakita dyan, ipapadampot yan. Kikidnapin yan. Di ba? Naglabas na si Remulla na meron ng warrant of arrest. Di ba? May digital sila na sinasabi nung I think few weeks ago pa yun, di ba? Yung warrant of arrest galing sa ICC. Dahil nga, syempre, kasama si Senator Bato na inireklamo ng mga NPA rebuilding mga kaliwa doon sa war on drugs ni PRRD, mga kababayan. So, sabi ko nga, kung nakikita ninyo, kasi wala na kasi talagang batas sa Pilipinas na sinusunod. Okay? So definitely, nakikita ko yan. The moment na magpakita si Senator Bato, dudukutin at dudukutin yan. Dadalhin yan dun sa ICC para mamayagpag. Okay? Ang kanilang
ang kanilang evil na ano na tawag dito, nakagustuhan para lipulin ng mga Duterte. Hindi na nagfa-function ang ating gobyerno ng tama. Yung mga ICI, Chucho, even ang Supreme Court natin. Kasi kung nagfa-function yan ng tama ha, although sinasabi nila, 'di ba, maayos, 'di ba? Maayos ang sinasabi ng mga bangag, okay ang ating gobyerno, dadadada. Kung okay pala, 'di ba? 'Yun ang tatalunan natin na bakit nila pinadukot si PRRD kung functioning pala ang ating law sa Pilipinas. Hindi pinagbigyan ang motion, ang appeal ng kampo ni Pangulong Duterte nung siya ay pinadukot nung March. Okay? Hindi siya dininig sa ating local court. Okay? Kaya hindi malabo na kikidnapin talaga si Senator Bato. Dahil mga kababayan, yun ang intention, ubusin tayong lahat. 'Di ba? Ubusin tayong lahat, gugurgurin tayong lahat. Yan ang gagawin na. Alam mo kung bakit? Na dapat si Senator Bato, naku Senator Bato, magtago ka ng bonggang-bongga hanggat napapabagsak natin ang mga addictus. Kasi i-cover up ito sa expose, not really expose, kundi confirmation ni Zaldico sa pag-destabilize ng gobyerno natin. The moment na umupo si Bangag, okay? Si Marcos Addictus Benedictus Kawatan, buwaka ng inang yan, sinira na nila ang gobyerno natin. Sila ang tunay, si Marcos Jr., ang mga gabinete niyang mga addictus, ang tunay na destabilizer. Bakit kamo? 'Di ba? Kahapon pinag-usapan natin na nakasama dito sa California Court ang aking testimonya. Ang kritisismo ko diyan sa not really kritisismo, expose ko 'yon ng bonggang-bongga na galing sa ating mga puting ahas na ang nagkontrol ng prices, ng hoarding, ng mga sibuyas, bigas, asukal ay si Martin Araneta. At si Lisa Tanas, yun nga expose ni Zaldico. So, pag upo pa lang ni Bangag, ay sinira na nila ang Pilipinas. Sinira na nila ang mga buhay ninyo. Kaya ang mga kamag-anak ninyo namatay ng bagyo, ng baha. Kaya nga ako bilang isang nabudol na loyalista, sabi ko nga August of 2022 ay nanindigan na ako at sinabi ko na ang patungkol sa babaeng Judas, babaeng Hahas, na sa Lisa Marcos na kahit 10 beses mo bitayin niyang jutang genimis na yan, kulang ang buhay ni Lisa Tanas na pagbayaran ang lahat ng kasalanan sa putang inang babaeng yan. Di ba? Hindi natin alam. Baka one day may naghuramentado na isang tao o makasalubong siya, pagtututudasin sila dahil sa sobrang galit ng tao. Di ba? Dahil sa, deserve nila ang bitay kung meron lang talagang, parusang bitay, deserve nila. Ibitay ng patiwarik. Kahit anong acting ni Satanas ngayon, ni Lisandro Marcos, na anong sabi ni Sandro Marcos na ngayon, na, willing daw siyang humarap sa ICI. Pinagloloko tayo, haharap siya sa ICI for investigation. Sila rin ang gumawa niyan. Ang punto de vista natin dito mga kababayan, bago ko lumipat sa tumalon sa ibang topic dito kay Senator Bato, 'di ba? Ako paalala ko Senator Bato, wag na wag kang lalabas kung saan ka man. Wag mong hahayaan na dukutin ka ng mga yawa. Hindi ka nila titigilan. Yang hayop na Satanas na yan, kung ako ay misvindicated, si Satanas at ang Marcos administration, sila ay misvindictive. Mapaghiganting mga hinayupak na yan. Kung pwede nga lang tayong gurgurin isa-isa ng mga yan, gugurgurin tayo. Kaya kailangan talaga tayo manindigan. I don't know kung kailan kayo maninindigan, pero hindi naman ako nagsasawa na kapagpapaalala sa inyo. Recently, nagdrama-drama si Lisa Tanas. Nag-speech-speech siya sa Visayas, nagturo-turo. Anong tinuturo mo, Lisa? Sa law.
law school, ang tinuturo mo kung paano magnakaw, ngayawa ka? Sabi niya, while some may choose theatrics, I'd rather focus on teaching future lawyers how the law truly works. Julul. Sabi niya, where truth is the standard and proof is the language we lived. Mga kababayan, yung hayop na Lisa Marcos na yung yawa na yan. Okay? Sabi ko nga, sana bigla na lang bumulagta yan dahil sa pag-a-addict niya. Alam mo, Lisa Tanas, one day bubulagta ka na lang dyan sa sobra mong addictus. Anong law pinagsasabi niya? Ang pagbali sa lahat ng batas sa Pilipinas dahil sa pagnanakaw nila. Kitang-kita na nag-uumapaw na ang pagnanakaw, ang dati nilang kaalyado na si Zaldico, na ginawa nilang sunod-sunuran, naging aso doon sa Committee on Appropriation, the most powerful chairman dyan sa sa committee na yan, most powerful, most influential kung tutuusin, pero siya'y aso ni Romualdez, mga kababayan. Okay? Alright? Pupunta si Bato, huwag ka lumabas. Papadukot ka unless kung ready ka. Diba? Once you're ready, you know what I mean, Senator Bato. Huwag kang lalabas kung ikaw ay papadukot ka nila. Papadukot ka talaga nila. Itong drama dito, nila Lisa Tanas, Marcos, yung mga optics nila. Nagpaiyak-iyak pa daw siya doon, nagpunta doon sa isang hospital, naaawa daw siya dahil yung mga pasyente na sa folding bed lang. Julul. Maniniwala ka kay Lisa Tanas Marcos? Sabi ko nga, mga kababayan, sobrang galit ng tao. Diba? Kulang nga yan. Kahit nagawin natin silang bopis, kulang eh. Diba? Puro kaplastikan lang ang ginagawa ni Lisa Tanas. Lahat ng sabi ko nga, kung meron ako dapat una ditong magalit kay Zaldico, ako yun. Dahil kinasuhan niya ako. Pero, sabi ko nga, si Zaldico, ayoko siya mamatay. Kasi naniniwala akong papatayin talaga siya ng mga bangag. Kasi siya ay naging sunod-sunuran lang siya. Pero hindi ko sinasabi siya ay ligtas. May pananagutan siya sa batas. Pero hindi siya ang mastermind. Di ba? Hindi siya ang mastermind. Kumbaga lesser evil siya. Ang mastermind, ang demonyo, ang protector, ang sindikato ay ang Romualdez, Marcos Romualdez Araneta, lahat at ang mga kasabwat nila, mga kababayan. Okay? So mga dramatization nitong pamilyang ito na walang kasing kapal ang pagmumuka. Kulang ang bopis kahit taddarin mo yung mga yan. Kulang ang kaparusahan sa kanila. Kahit ibitay mo ang kipay ni Lisa Patiwarik, kung yan ay may batas tayong bitay, kulang dapat ang bitay sa kanila paulit-ulit. 10 ng pamilya, hindi 10, buong pamilya, dapat mabura sila sa mapa. Di ba? Dapat mabura sila sa mundong ito. Dahil nabuhay sila sa pangawat. Nabuhay sila sa pagnanakaw, mga kababayan.